Hello, Sagittarius, Sun, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. So, first card ni Sagittarius, make the effort. Sabi dito, this love is worth taking risks. You are called to move forward. Ayan. So, kailangan no, na sumugal or ang iba sa inyo siguro, kailangan na mag-take ng effort. No? Kung gusto ninyong makuha ang isang bagay, kung gusto ninyong ma-achieve ang isang masayang relationship, talagang kailangan din talaga ito pag-effortan, hindi ba? Kailangan na paminsan meron tayong gagawin na mga bagay no, na sa tingin natin puwedeng mahirap, puwedeng hindi sigurado, pero hindi natin malalaman kung hindi natin susubukan, 'di ba? So we have keep the door open, don't be so focused on a closed door that you don't see the ones which open for you, 'di ba? Yung gano'n. Maaari 'no, ang iba sa inyo dito, siguro lagi pa kayong naka-focus 'no, sa kung ano man yung or kung sino man yung kunyari, say for example meron kayong natitipuhan, isang tao, it's either, isang babae or isang lalaki depende sa inyo. So maybe, gustong-gusto ninyo yung taong yun, pero maaari ano na yung taong yun is not ready for relationship yet. Maaari yung taong yun hindi pa siya willing to open up, herself or himself, 'di ba? His heart or her heart for a new relationship. Pero dahil maaring gustong-gusto mo yung taong yun, so talagang siguro nagtiyatiyaga kang magantay or nagtiyatiyaga kang ligawan yung taong yon. So probably gano'n ang ganap dito, 'no? Pero meron palang iba, 'di ba, na siguro yun ang talagang para sa'yo, yun ang nakatakdang, makilala mo o yun ang nakatakdang maging, makarelasyon mo o yun talaga yung nakatakdang tao para sa'yo. Pero maaring hindi mo yon napapansin, 'di ba? Kasi nga, bukas yung I mean yung isip at ang puso mo, yung sarili mo ay nakatutok doon sa taong hindi naman willing, 'di ba? Or hindi naman bukas para sa ah, to get into a relationship or yung mag-ano man lang, maligawan man lang, parang gano'n. So, just keep the door open, okay? Just keep the door open kasi maaari 'no, na kaya nga hindi pa yon handa, 'di ba, sa pag-ibig or sa pagpapaligaw, I mean, kasi wala pa sa panahon kumbaga. And maaaring hindi ikaw talaga yung para sa kanya, 'di ba? Otherwise, kung tama, 'di ba, kung saktong ikaw na nga yung para sa kanya, then maybe, you will be, with that person already or that person will be opening up, 'di ba, yung sarili niya para sa'yo kung yan talaga ay itinakda na, 'di ba? Kung kayo'y nakatakda talaga para sa isa't isa. But, siyempre kung ano man ito yung nasa maaaring hindi mo napapansin, 'di ba, or hindi mo pinapansin, pero ito pala yung taong para sa'yo. So, this could be a heads up para sa'yo na, maaari naman, 'di ba, na buksan mo yung isip mo, yung sarili mo on a different, a different, direction, 'di ba? Tignan mo din yung paligid mo kasi you never know, hindi mo lang ito napapansin sa ngayon kasi naka-focus ka doon. Pero maaari din 'no na 'pag binigyan mo na ng pagkakataon yung sarili mo na maging open sa iba, sa kung ano man yung nakikita mo or kung sino man ang makikita mo sa paligid mo, maaring yun na yun, 'di ba? So we have distance. The separation you are experiencing is necessary to help the relationship grow. Ayan. So, di ba may kasabihan na parang distance make your heart or your love grow fonder. Yun yun. So,
Yun. So, may maaari 'no, na yung distance ninyo baka naka-LDR nga ang iba sa inyo rito. Maaari 'no, na dahil dito sa pagkakalayo ninyo temporarily, dito ninyo maramdaman, 'di ba? Ang, dito ninyo mapapansin 'no, na-a-appreciate niyo pala yung person ninyo. Dito ninyo lalong mami-miss yung person ninyo, mas lalong magiging closer kayo. Lalo-lalo na kung parehas naman kayo may tiwala sa isa't isa, nakapag-lay na kayo ng solid foundation sa inyong relationship, kaya kahit naka-LDR kayo, so maaaring mas lalo pang maging stronger ang inyong relationship, 'di ba? So, 'yun maaaring, sa pamamagitan nitong pag-LDR ninyo sa ngayon, mas dito ninyo makita or maramdaman yung halaga ng bawat isa, 'no? So, what else? By the way, maraming salamat for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay po yan sa akin. And also, please click the join button sa baba ng video kung gusto po ninyo na mag-join kayo sa membership. So, no definitive answer can be given at this time kasi maaari na ang iba sa inyo hindi pa handa. Hindi pa handa na sumagot, hindi pa ninyo siguro naiisip masyado kung ano yung kailangang maging desisyon ninyo rito or maaaring hindi pa kayo sigurado, 'di ba, sa kung ano yung stand ninyo about something. Okay? So we have be careful what you wish for kasi you never know, 'di ba? Baka mamaya yung wini-wish ninyo sa ngayon ibigay agad sa inyo bukas. 'Di ba? Nag-wish kayo ngayon tapos bukas pala nandiyan na, 'di ba? So you never know kung kailan ibibigay sa iyo ng divine universe. Kaya maging careful kayo sa kung ano yung wini-wish ninyo kasi kailangang handa kayo. You know, kapag nag-wish kayo, kailangang handa kayo na anytime po pwedeng i-grant sa iyo ng divine universe kung anong hinihingi mo. Kaya you need to be ready for what you wish for. Okay? So we have go more general. Ayan, go more general. So, parang wag muna kayo masyadong maging specific, 'di ba, sa sitwasyon. Pupuwedeng ang magandang, i-practice muna siguro depende 'to sa inyong sitwasyon ano, iba-iba tayo ng sitwasyon. So, maging ano ka muna, lalo-lalo na kung kunyari bago kayo, bagong mag-jowa kayo, 'di ba? So, siguro may ilang mga sitwasyon dito wherein you need to address an issue, 'di ba, between the two of you. So, dun muna kayo kasi mangangapa ka pa, 'di ba? Kikilalanin mo pa masyado, I mean kikilalanin mo pa lalo sa ngayon yung person mo kasi kung bago lang kayong mag-jowa, 'di ba? So, hindi mo pa talaga masasabi na kilalang-kilala mo na yung person mo. Kaya mangangapa ka pa, mag-a-adjust ka pa. Kaya kung meron mang issues dito na siguro may mga kailangan kang i-address, go more general muna, 'di ba? And see how your person reacts, 'di ba? At kasi baka magulat, 'di ba? Baka magulat, baka mamaya ma-turn off, 'di ba? So kaya ano lang muna, yung general principles lang muna ngayon ang gagamitin mo sa pag-address ng issues. So, tingnan natin kung ano pa ang ganap. So, we have the Ten of Wands. For some of you, kasi syempre, collective reading ito. Kaya may mga mensahe dito na hindi magre-resonate sa inyo, merong hindi. Okay? So, kunin nyo lang kung ano yung nagre-resonate at yung hindi. Hayaan mo na, isang tabi mo lang yan, pakinggan mo lang, then let it go. Kasi ibig sabihin, hindi yan para sa'yo. Okay? So, this could be burden. For some of you, baka nahihirapan na kayo sa relationship ninyo, nai-stress na kayo sa relationship ninyo. Okay? Kaya baka meron ditong tendency, no, na baka merong makikipaghiwalay na sa kanyang person or maaring meron na talagang naghiwalay dito, no? Sa inyong karelasyon. Kasi nabibigatan na, nahihirapan na, nabibigatan na, hindi na siguro nagkakaintindihan, hindi na
hindi kayo siguro mag-agree, no? Maybe you are not agreeing to kung sino man ang gustong masunod or kung ano man ang opinyon na gustong masunod dito, maaring hindi kayo magkaiba yung paninindigan ninyo. Kaya papaano pa kayo magkakaayos kung walang gustong mag-give way, no? Yung gano'n. So, we have the Empress. Ayan. So, for some of you, maraming siguro, baka meron ditong magsisimula na ng pamilya. For some of you, baka buntis, manganganak na, pwedeng ganun. Pwede rin na meron ditong siguro, feeling ko dito meron ng mag-e-expand ng pamilya. Baka kayo ay magjowa na, mag-asawa na, gano'n at you are welcoming a new baby. So, we have King of Cups. Ayan. So, si King of Cups, this is someone na very compassionate, no, very intuitive, very sensitive. Napakagaling din ito na mag-advise, ganyan. Napakalambot ng puso. Okay, very considerate na tao. So, maaari, no, na maaring you are going to embody the energy of the King of Cups. Kaya siguro sa ngayon, baka ang iba sa inyo, baka maaawa pa rin kayo sa person ninyo. Maaawa pa rin kayo kahit kayo rito yung parang nahihirapan na, kahit kayo rito yung meron kasi ako napi-pick up dito sa Sagittarius na parang one-sided relationship, 'no, ang ganap sa relasyon ng iba sa inyo, na kayo lang lagi yung nagpapakita ng pagmamahal, kayo yung nag-e-express ng pagmamahal, kayo yung maasikaso, kayo yung mapagmahal talaga, 'di ba? Tapos yung person mo, kaya siguro ikaw parang nawawalan ka na ng gana sa kanya kasi maaaring lagi lang siyang busy sa ibang bagay, no? Ibang bagay sa trabaho, mga ganyan, sa career, sa business, baka yun yung napapag-focusan niya at baka nakakaligtaan ka na nandiyan ka pala. Kaya parang siguro matagal ka nang nagtiyaga, nagtiis, ganyan. Kaya siguro naiisip ninyo na, baka wala naman na 'tong pagmamahal sa akin, 'di ba? Kaya, maaaring gusto mo na lang na makipaghiwalay sa kanya, puwedeng gano'n, ano? Pero maaari ngayon siguro meron pa rin kayong natitirang awa, 'di ba? Naaawa pa rin kayo kasi baka somehow, napapansin mo din na maybe because kailangan niya talaga ng maraming pera kaya siya super super trabaho, 'di ba? Kasi baka hindi lang ang pamilya ninyo, hindi lang kayo, hindi lang ikaw ang tinutulungan niya na makapag-provide siya ng pera para sa pamilya. Pero baka kasi merong extended family, 'di ba? Maaaring meron pa rin siyang sinusuportahang mga kapatid, magulang, kaya talagang sobrang trabaho ng trabaho. At ayun nga ang nako-compromise is yung love life. Nako-compromise yung relationship ninyo. So, I don't know, ang napi-pick up ko dito baka eventually maawa ka din sa kanya. Parang merong maaawa dito sa sitwasyon na 'to. Kaya I don't know, maybe sa iba, merong matutuluyan na makapaghiwalay na kasi ayaw ng parang nai-ignore, ayaw ng nadededma or baka meron dito sa inyong kahit isipin mo na hiwalayan mo na siya pero parang ikaw pa rin yung dadatnan ng konsensya at maaawa ka kasi maiintindihan mo kung bakit siya trabaho ng trabaho at nakakalimutan ka niya, 'no? So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.